Rising fuel costs are not only affecting drivers but also fishermen who are now struggling with higher operating expenses and a lower income. We go live to Mobile Journal Ray Vicente in Navotas for a check on their situation. Ray, kamusta na mga fishermen natin? Angela, Jacob, magandang umaga. Andito nga tayo sa coastal area na Navotas, specifically sa Barangay Bagong Bayan North, kung saan nakausap na natin ang ilang ating mga kapatid na mangingisda na syempre maliban sa ibang sektor, ay isa rin sila sa naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, kung saan ang ilan nga sa mga isda dito wala nang nagawa kundi ipagpaliban muna yung araw-araw na kabuhayan nila, which from every day na nangingisda sila o naglalaot, yung iba 4 times o 5 times a week na lang. Pero yung mga iba naman, Angela, Diego, pinipili na doblehin yung oras nila habang nasa laot. Pakita ko lang sa inyo, ipan ko lang quickly yung kakunting sitwasyon dito, no? Kung makikita nyo dito kasi sila dumadao, ayan yung mga bangka. Pero yun nga, sabi ko kanina, may mga ilan sa ating mga kapatid na mula madaling araw na naglalaot sila, nandito pa rin sila sa gitna ng dagat, kung saan kung makikita nyo dun sa mismong dulo. Merong ilang sa ating mga kapatid na pinipili pa rin na umabot na kahit maghalos talanghalin tapat na. Usually kasi pa-sunrise doon pa lang sila pumupunta para nga talaga dumoble ng oras habang lumalaot. Kasi maliban talaga doon, Angela, Diego, pahirapan din actually sila sa paghuli ng isda dahil dito nga raw sa Manila Bay, kakaunti na lang daw talaga yung isda rito. Usually pupunta sila sa Bataan o sa papunta ng Pampanga, pero kasi dahil nga sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi na sila nakakapunta sa ganong alayo na lugar. Lalo yung mga karamihan dito mga isda, yung mga bangka nila maliliit lang, so kasya lang for 1 to 2 packs. So usually yung petrolyo na kinakailangan doon, Angela, Diego, is 3 to 4 liters ng petrolyo at umaabot nga raw ngayon pumapalo sa 400 to 500 pesos. Kaya naman ang panawagan talaga nila, Angela, Diego, sana mabigyan na raw sila ng fuel subsidy na tulad nga ipinangako ng DA na ibigay raw sa end ngayong katapusan na ngayong buwan, pero hanggang ngayon hindi pa raw nila nakukuha, Angela, Diego. Ang balita, bakit hindi pa daw nila nakukuha itong fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno? Well, actually, Angela, Diego, wala talaga silang balita at all kung bakit natagalan dahil yung nasa nakita natin na update mo last week, ibibigay na raw ang DA ng fuel subsidy niya ngayong end ng Marso, at actually, meron pa raw na different na cash assistance pa na ibibigay din sa mga fisher folk and as well sa mga farmers after ng Holy Week, no? Pero ang nasabi raw kasi nila, sabi raw ng mga taga-barangay o officials sa Barangay Bagong Bayan North, inaasikaso pa raw hanggang ngayon. Pero maliban doon, wala talaga silang specific na balita kung bakit natagalan hanggang ngayon. Alright, thank you for that. Mobile Journal Ray Vicente reporting live from Navotas.